Good morning, day 3, and today it's raining, 95% uulan. So, dapat plano namin sana Nami Island, but magiging maputik daw. So, we'll try tomorrow. For today, just go on the city tour again. Punta muna kami sa cathedral ngayong umaga. Napakalamig ngayon. It's 3 degrees. Hindi na ako nakapag-vlog kagabi. Sorry kasi umuulan at naging busy na nakabinili at saka kumain. Anyhow, still, it's a good day today. And samahan niyo ako ulit. Masyal tayo. Kahapon, punta tayo doon sa palace, saka yung old city or old village nila. Today, dito naman tayo sa Seoul City iikot-ikot. So kahit umuulan, tuloy ang pasyal. Bago maglakad, pamasyal, breakfast muna. Isa sa kakaiba dito sa Korea yung convenience store nila. Maraming pwedeng kainin. Kaya try natin ito. Corn dog. Dito sinasabi 1 plus 1. Sa atin, buy 1, take 1. So, dito, 1 plus 1. So, ito parang buy 1, take 1. Bili ako dalawa. Ito yung kimbap, rolled rice na may seaweed. So, ito yung aking breakfast. At saka, hot Americano. So, napakalamig ngayon. Kaya maganda na makakain muna at makapainit muna ng sikmura. Kaya, mamicrowave ko muna ito. Itong corn dog para tikman natin kung masarap yan. Ito yung tsura noong convenience store nila. May dining area. Tapos nandito yung mga food. Lahat ito rice meals. Ito mga rice meals din. At dito yung mga noodles. Diba? Sikat ang Korea sa iba't ibang klase ng noodles. Ito, yan, pwede ka ditong kumuha, may coffee, as ito yung mga rice. Yan. Yan, napaka-cozy at sarap kumain, di ba? Parang restaurant setup din siya. So, dahil convenience store, self-service. So, ito yung pinili kong corn dog. Papainit natin sa microwave. Around 1 minute and 50 seconds. So, wait for a while. So, ganito, itsura ng convenience store dito and sabi ko rin talaga nung pumunta ako dito kain ako ng convenience store food na isang meal, either breakfast or dinner, pero dahil maulan nga sa labas at maaga pa, sarado pa yung mga restaurant, wala akong makitang kainan, so dito na muna nakita ko surprisingly napakaganda ng mga food selection din. Well, not bad for breakfast. Meron kang rice, merong corn dog, buy one take one pa, nakamura, at kape. Yun lang naman. So, para lang painit muna na sikmura. And, of course, may energy pag naglakad-lakad. Itong machine to, uso na rin sa atin yan. So, dyan niluluto yung mga ramyun o yung mga instant noodles. So, papatong lang dito yung noodles at lalabas din yung mainit na tubig. Very efficient rin, although hindi ko alam, walang English translation, pero mukha namang madali rin intindihin kasi may mga drawing. So, very nice, very innovative talaga ang mga Koreans. Yan, luto ng aking corn dog. Ate, mainit. Oo, mainit. Let's go.
Sobrang lamig. And it's still raining. Yung lamig na yung kamay mo na parang feeling na mamanhid. Ganun kalamig. Ayan. Ito na ang Myeongdong Cathedral. Pati natin. So, this is Myeongdong Cathedral. Dito sa Korea, hindi katulad sa Pilipinas na majority ay Catholic. Dito, minority ang Catholicism. Pero, yung iba sa mga Koreano, pagka talaga meron silang religion, they really study it. They're very faithful about the practices and talagang sincere. Makikita mo na yung kanilang religiosity kahit na konti at minority ay sobra naman. At diba? Kasi kahit dito sa kalagitnaan ng syudad, dito nakatayo ang kanilang cathedral. So, natin. Bago tayo mamasyal, magsimula ang ating araw. Salamat muna tayo sa ating buong may kapal sapagkat marating natin ang Korea at ma-enjoy na naman ang isang araw. So, tingnan nyo, very strict. No entry during the mass. Silipin natin kung meron bang misa na nagaganap. Sa paligid, nasa itaas, parang simbahan ng San Sebastian, parang gothic ang design niya, yung mga ganyang pillars. Nakita akong ad ng Love the Philippines dito sa Korea sa isang subway station. Proud Filipino. Dahil ang Koreano mahilig mag-golf. So ito yung form of commercial ng Philippines para maka-attract ng mga tourists, mga Korean tourists. So meron ko Love the Philippines. At last, nandito na rin ako ngayon sa very popular na library dito sa Korea, ang Starfield COEX Library. So, marami dito, sobrang daming libro at marami rin mga turista na nagpupunta dito at nagpapapicture. Ang kita niyo yung escalator na yan. Diyan ang mga popular na spot para magpapicture. Send ko rin, papakita ko yung picture ko. Yan. Diyan ako nagpa-picture din. So, ginagaya yung mga turista na maakyat, kunyari, yan, pagpapapicture. So, dito napakadami ng libro. May coffee shop din. Yan. At pwede ka magbasa. Pwede ka rin magpapicture. Isa na rin siyang naging parang tourist spot dito. Kung saan marami mga turista nagpupunta, hindi lang para magbasa, kundi para magpa-picture at para mag-relax din. Kasi marami rin mga tables and chairs na pwede mong pag-stambayan at pagpahingahan. So, tara, samahan mo ako at maglibot-libot tayo dito sa buong library.
spot na to, marami nagpapakuha ng litrato para makuha ang anggulo nitong mataas na bookshelf na ito. At ganyan karami ang tao ngayon dito. Tuwa ang mga tao sa tsura ng magandang library na ito. Pero bukod dito, syempre, maraming mga libro naman talaga at maraming mga pwedeng mabasa, maraming nag-aaral. Kaya pwede ingay. Pero sa dami ng mga turista, sa dami ng mga nagpupunta rito, hindi maiwasan din na medyo konting ingay din naman. Dahil natutuwa ang mga lahat. Pero overall, it's a very good place. Kakaiba sa mga napupuntahang mga tourist spots. Kaya, ikot na tayo. Imagine, sa gitna ng isang mall, mayroong isang library at ito yung makikita mo. Kaya hindi talaga maiwasan na dumugin at puntahan ng mga tao. At nakakatuwa, kakaiba lang sa Korea. Sa atin, di ba, hindi mo makikita yung ganitong klase ng lugar sa isang mall. Makikita mo, kasi hiwalay, like yung National Museum, at yung mga National Museum, National Library, no? At ganoon din yung mga library sa mga schools. So, pero dito, isang public library na nasa gitna ng mall. Kanyang pose, kanya-kanyang kuha ng litrato, kanya-kanyang pakulo. Importante, masaya ang lahat. It's snowing! Kaya pala lamig kanina pa. May snow. Dito kami sa Cafe Pokpok. Sikat itong coffee shop dito. Nakikita niyo ba itong falls na to? Yan yung attraction ng coffee shop dito. Kaya punta tayo sa loob. Nakakatuwa pala na first time nakakita ng snow. Nakaka-amaze. It's nice. And look at my background. May waterfalls. Ito yung coffee shop na pinupuntahan ng mga turista. Mamaya magkakape tayo. Right now, I am enjoying the snow. Ito yung sikat na Seodemon Hongjae Waterfalls. At atraksyon ito dito ng isang coffee shop. Dinayo pa namin. Medyo malayo ang aming biniyahe pero sulit at nakakatuwa. Ang ganda makita. Lalo pa nadagdagan ng isang atraksyon, ang snow. Hindi ko na-expect na magkaka-snow or mag-snow pa this month of February. Pero ang ganda ng experience kasi first time ko rin naman nakakita ng snow. And this time, it's snowfall. Dito sa Korea, sikat ng mga coffee shops at iba't iba ang mga pakulo. Dito sa coffee shop na to, bukod sa masarap nilang kape, itong attraction nilang likod. Yan. At ito, meron parang mga igloo na tent. Yan. Sikat din yung mga ganitong klase ng mga kainan o mga kapihan dito sa Korea. Yan. Ganyan. Tent. Ito rin, meron, parang kala mo bleachers. Hindi mga nagsisilbi. Pero dyan, uupo yung mga iba pang mga nagkakita. Galing nila mag-innovate. Akit tayo sa taas. At tingnan natin yung view dito. Doon sa bubungan ng coffee shop. Wow! So dito marami pa ng parang mga igloo tents. At mula dito sa itaas,
ito ang iyong makikitang view ng waterfalls. Saya. So dito, pwede kang magkape habang tingin ka. Ito ang view dito sa itaas. Oh, napakalamig. Pareho naman nakita. Napakagandang waterfalls. Ngayon ko lang din napansin na tayo pala ay nasa ilalim ng tulay. Kung tutuusin, flyover siya. Look at that. Yan o. So, lalim ito ng tulay at may mga establishments, merong coffee shop at may parking area. Hindi ko napansin na tayo pala ito ng tulay. Kasi napakalinis, cozy ang lugar. Hindi ko inakala na, kumbaga sa atin, yung imagine mo ilalim ng tulay ay usual kalsada. Pero ito, isang area para sa mga kapihan at isang atraksyon. Ito yung view, nakaharap mo habang sa loob ng photo shop. Kaya pala kanina, nagtataka ako. Paglabas namin ng Starfield Mall, yung COEX Mall, may library, pakalamig. Na yung masakit na sa kamay, no? Una umuulan lang, kapayong. Nung napansin ko nga, medyo tayo umapatak na ulan. So parang puti na para siyang bubbles, no? Parang bula. Kaya, nung na-realize ko na naging snow habang nandun kami sa loob ng taxi. Papunta nga kami dito, sabi ko, snow yata yun. Kaya na-excite ako kasi gusto kong makakita talaga ng snow and I'm not really expecting na makakita ko ng snow kasi February na. Expect ko lang malamig pa rin. Chinek ko yung weather pero pin-expect na magkaka-snow and don't be fooled. Nagka-snow. At ang ganda makita dahil hindi lang yung waterfalls na naging attraction dito, kundi yung snow. Nakaka-excite kasi when first time mo pala maranasan isang bagay, di ba? Parang kang bata na hindi mo alam how to contain your emotion. No? At nakakatuwa kasi yung bagay na iniisip mo, pinapatarap mo, biglang nangyari. Hindi ba overjoy yung mararamdaman mo? Yan, isa sa mga magandang reflection ko rin na makukuha dito sa trip na ito. Una, yung winter, yung lamig ng panahon. Ngayon naman, yung first time experience of the snow, parang unang karanasan na naranasan natin sa ating buhay. It might be a love life or it might be a new hobby, a new discovery. Nakaka-overjoy yung pakiramdam na talagang dadalhin ka muli sa pagiging bata. No? Yun yung nakita ko, naramdaman ko dito sa experience ko ngayon dito, yung nakita ko for the first time ang snowfall. After taking coffee, drinking coffee, and appreciating the view ng waterfalls, papunta naman kami ngayon sa Seoul Tower. Kaya kami ng taxi at dito merong information center. Ka-efficient at napakadaling lapitan ng mga Koreano talaga, lalo na kung magtatanong ka. Very accommodating sila. Kahit sa mga random people, they are very accommodating and approachable. Minsan ako na ngayon nahihiya kasi naistorbo sila, pero they're very welcoming talaga. And I feel the hospitality ng mga Koreano. And right now, it's still snowing. Wow! I-enjoy ako. Natutuwa ako na talagang maranasan itong snow na ito. I really didn't expect this, but it's nice. Mamaya, samahan nyo naman kami sa Seoul Tower. Sana makaabot pa kami
And hopefully, meron pa rin snow doon. And we could see the night view ng buong Seoul. We'll see. Bakit tayo ng Namsam Tower? Sasakay tayo ng cable car. Still snowing. Napakalamig. Tara! The mountain is starting to fill with snow. Yan. Lapit na tayo na ma-reach natin yung taas. Ito na. At ganyan kalamig sa labas. 사람은 그치만 그냥 타고 내려오자. 말도 안 되는 소리. 이게 사진 찍는 거야. 졸라. 남자 하도 커. 어디? 오. 마 쪼밥이구만. 빠야. Almost there. 도착했습니다. Almost there. 도착했습니다. Nice 여러분들 one. 차용차를 내려주세요. 파란 차에나 이번엔 들어. Tapos na taas. Ito yung cable car na sinakay natin kanina. Starting na yung kulay puti na yung bundok ay sa yellow. Mas pa tayo sa Namsam Tower. Ang saya! May snow at puti na ang aming dadaanan paakyat. Kaya samahan niyo ako at maglakad tayo. Oh, it's nice. Ito yung kalsada pag nilakad mo. Pero dahil umakyat kami gamit ang cable car, so mas medyo napabilis. Pero tingnan nyo, medyo madulas na yan dahil sa snow. Dito kami sa taas. Wow! Saya. At lalakad sa loob ng freezer. Hindi pa rin ako makapaniwala na ito ako at nag-snow. Tingnan mo yung dadaanan namin. Ooh! Look at the snow! Yan. Ang aming inaapakan. Paakyat dito sa Namsam Tower. At dito mayroong coffee shop. Yan. Lahat puti at naglilinis na. No? Sa TV ko lang napapanood yung mga ganyang paglilinis ng snow. Nice. Wow. Yun ang Namsam Tower. Wow! It's really snowing! Yan yung akapin naming tower. Ito yung mga love lock. Yung mga kinandado ng mga lovers. Pero ngayon nababalot siya ng yelo. Kaya hindi masyado makita. Frozen na rin si Rubber Ducky. Kaya tayo. Sobrang lamig na. Kailangan ko na maglagay ng gloves. Tsaka itong mufflers. Enjoy ako sa malamig. Kaya it's okay. Kapit na nga yung mapasok yung tower.
Natutuwa ako na ngayon kami natuloy. Siguro kung nung una ganito ang itsura, hindi slow. Pero talagang plano kung bakit nangyayari ang isang bagay, no? Isa rin sa mga nakita ko na minsan hindi talaga nauupo lang isang bagay. So, we just allow things to happen. And learn to accept kung ano yung nangyayari araw-araw. Because there are reasons for it. And gaya nga nito, kaya kami natuloy, sabihin, may dahilan. Para makita ang snow, makita ang soul, instant. So this is how it looks like sa loob ng Seoul Tower. Wow. Racket pa tayo. Dito pa rin tayo sa observatory. At ganito ang magiging itsura sa labas ng Seoul Tower. We're here. Manila, Philippines. Walang makita. I'm standing here. There's a window allotted for Manila, Philippines. Tama-tama. I wear the Philippine flag. Well, dahil masyadong maraming snow, malamig, foggy, ayan, wala rin makita. I was also expecting na sana may makikita pa konti, pero okay na rin for the experience. Not bad. Andito ako ngayon sa pinakatuktok. Pero, yan, sobra kita naman kanina na sobrang nag-snow. At kaya naman wala rin makita. Sobrang fog, sobrang lamig. Kaya walang makita dito sa observatory area. Anyway, masaya pa rin. So good to feel na nandito ako sa ibabaw. And it's just like that. Sabi ko nga kanina, may rason kung bakit ngayon ako natuloy. At I'm still happy and grateful to be here at Namsam Tower. And that was my Namsam Tower experience. Wala pa nakita pero masaya pa rin ako kasi kaibang experience pa rin to. Nandito ako sa ibabaw ng Seoul na lagi snow. I'll be back next time. It's the Namsam Tower. Hindi ko man nakita ang buong Seoul, pero masayang-masaya dahil I still get to enjoy the snow. Tingnan niyo pa. Yeah! For dinner, samgyeopsal. I can't wait na makatikman ko yung original samgyeopsal dito sa Korea. Let's go! Nakikita ko lang itong ganitong eksena sa K-drama. Taras ako nanonood ng K-drama. Ngayon, andito na ako at ini-enjoy yung ganitong klase ng scenery and experience. Ito naman yung mga love locks. Wow. I can't imagine. So, ilan kaya lahat ito? At ilan sa mga ito ang sila pa rin at nagkatuluyan? Ilan kaya sa kanila wala na, pero nakakatuwa na ganito karami mga
couples na nagpunta na dito. Hoping for a lasting love. Good luck. Pababa from Namsam Tower. Nasakay kami ngayon sa cable car. At ito rin naman yung na-expect kong makita. Yung maliwanag na